Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Almeida Sisters, sa pinagpalang paboring awit, pagdadakila sa dakilat mga parampalan ng ating pinamahal Hesus Kristo. At sa ating pagpatuloy, narito po tayo ngayon sa pakinig ng salita ng ating dakilang Diyos. At narito po aming beloved preacher, Nilo D. Guzman. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, my beloved co-preacher brother Eddie Grapani. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo muna dumalangin sa ating dakilang Diyos. Mga kapatid, hingin natin ang patnubay ng ating mahal pa ng Sus sa kanyang mga salita. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, mahal na Panginoon o Diyos. Hallelujah, Lord God. Sa iyong mga milagro, sa iyong mga himala o Diyos. Hallelujah. Sa iyong kapangyarihan muli o Diyos. Aming napakinggan, Amang Banal. Hallelujah. Paano ka kumilos o Diyos. Hallelujah, Lord God, sa malalagawaing ito. Amang Banal o Diyos, minsan pa sa paunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Wilder Estrada Olmeda. Dakilang Diyos, gabayan mo nawa ang aming pag-aaral ng iyong salita. Sa ganang akin, Amang Banal, wala akong magagawa o Diyos. Ikaw ang siyang mangusap, mahal na Panginoon o Diyos, sa iyong, sa aming mga kababayan. Save them all, O God. Make them believe, O God. In the name of Jesus, Father, we pray. We bind the power of darkness, unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Tayo po ay mga minamahal na ihanda natin ating mga Bible. Mga kapatid ko, bago po yan ay pinakamataas pong pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakilat, pagsamba sa ating pinakamamahal pa ng Sus sa gabing ito. Purihin ang kanyang dakilat, marilag na pangalan, mga minamahal, at ako po ay nagbibigay ng dobling paggalang pagbati sa propeta ng ating dakilang Diyos, sa ating beloved Honorable Pastor Wilder Estrada Olmeda. Ganon din ang kanyang butihing mga anak, the Olmeda children, the whole Olmeda family. Praise God. At patuloy po nating inaalaala ang ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Olmeda. Sa lahat ng ating mga kamanggagawa at mga mangangaral, mga mahal ng ating banal na gawain, mga kapatid, Hallelujah, Luzon, Visayas at Mindanao, sa labas ng ating bansa. Mga mahal, tayo po ay makipagkaisa, mga kapatid ko, sa mga salita ng Diyos sa gabing ito. Amen. Ang aklat po ng John, mga kapatid, chapter 8, verse 36. Ang sabi po ng talatang ito, mga mahal, if the Son, therefore, shall make you free, ye shall be free indeed. Amen. Sa Tagalog po. Ito po, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 36. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Amen. Kung palayain nga kayo ng anak, mga minamahal, kayo'y magiging tunay na laya. Amen. Ang title natin, mga kapatid ko, The Liberty of Obedience to God. Mga minamahal. Ang kalayaan po ng pagsunod sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga kapatid ko. Obedience to God, mga minamahal ko, is the only path to true freedom, mga kapatid. Napakahalaga nito, mga minamahal. Tanging pagsunod po sa ating dakilang Diyos sa kanyang palatuntunan ang daan ay mahal ng totoong kalayaan, mga kapatid ko. Purihin ang Diyos, mga minamahal. Sabi ng James chapter 1, verse 25, but whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed, mga kapatid. Sabi rito sa Tagalog, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan ay at nananatiling gayon. Ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Amen. So mga kapatid, yun lang ang layunin ng dakilang Diyos sa atin, mga minamahal. Yung tayo po ay makalaya, mga kapatid ko, sa ating mga kasalanan, upang sa ganon, sabi rito, mga minamahal, ay pagpapalain ng dakilang Diyos yung ating mga gawa, mga kapatid. Kaya sa James chapter 1 verse 25, may dalawang word dito, mga minamahal, na napakahalaga. Ito po ay yung freedom at yun pong happiness, mga kapatid. Kapag ikaw po'y nakalaya, kapag tayo po'y nakalaya at pinalaya ng dakilang Diyos, mga minamahal ko,
ang sinasabi ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida ay mararamdaman mo, mga minamahal, yung tinatawag na unspeakable joy, mga kapatid. Unspeakable joy, hindi po maipaliwanag na kagalakan, mga minamahal, na happiness, mga kapatid. Kaya nga sabi nito, whoso looketh into the perfect law of liberty. Yan ang una. Ang sabi ng pangalawa, this man shall be blessed in his deeds, mga kapatid ko. So, why obedience to God is the only path to true freedom, mga minamahal. Alam niyo, mga kapatid, ang mga tao sa mundo, ang kanilang pagkakaunawa sa kalayaan, kung wala ka po sa rehas ng bilangguan, mga minamahal, malaya ka sa lahat ng bagay na gusto mo. Malaya ka, mga kapatid ko, kung wala ka sa rehas na bakal o bilangguan, mga kapatid ko, sa mga nagkakasala sa ating batas, mga kapatid. Oh. Pero mga minamahal, ang totoong kalayaan po ay hindi po yun eh. Ang totoong kalayaan, mga kapatid, na ikaw po makalaya sa kasalanan, makalaya po tayo, mga minamahal, sa silo ng dyablo, mga kapatid ko. Oh. Example ko po sa inyo, mga minamahal, si Alexander the Great, mga kapatid. Alexander the Great, siya po naging great, mga minamahal, sa buong mundo. Naging dakila siya, naging mapagtagumpay siya sa buong mundo sa paningin ng tao. Pero hindi niya napagtagumpayan yung kanyang mga bisyo. Doon po siya namatay, mga minamahal, sa kanyang mga bisyo. Kaya ang totoo pong kalayaan, mga kapatid, ay hindi po yung nakakapunta ka kung saan mo gusto, mga minamahal. Yung nakakapasyal ka kung saan mo gusto, hindi po yan ang totoong kalayaan. Ang totoong kalayaan po, mga kapatid ko, yung palayain ka ng dakilang Diyos sa kasalanan, mga minamahal. Yung Proverb po, chapter 14, verse 12, mga kapatid, ang sabi po ng talatang ito, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death, mga kapatid. Tingnan nyo rito, mga minamahal. Inaakala ng mga tao, mga kapatid ko, na yung kanyang lakad, mga minamahal, ay tama, pero mga kapatid, ingat po tayo doon sapagkat sinasabi po ng Proverb 14 verse 12, mga minamahal, meron daan na tila matuwid sa tao, mga minamahal ko. Pero ang dulo nun ay kapahamakan pala. Tingnan muna natin ang talatang ito. Amen. Dito po, Kawikaan 14:12. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. O, tingnan nyo, mga minamahal. O, daan pala ng kamatayan, mga kapatid ko, kung ito po ay inaakala nating kalayaan, mga minamahal, na hindi pala totoong kalayaan, mga kapatid ko. Kaya yung freedom po, mga minamahal, hindi ito kalayaan na pwede mong gawin ang anumang gusto mo, mga minamahal. Hindi yun ang ibig sabihin ng kalayaan. True freedom comes from only one place, mga kapatid. Ano yun? Obeying the Lord Jesus Christ. Yan ang totoong kalayaan, mga minamahal. Yan ang totoong kalayaan, mga kapatid. Nakita ko sa banal na kasulatan, mga minamahal, isang babaeng umod ng sama. Siya'y pinalaya ng dakilang Diyos sa pagkaalipin sa kasalanan, mga kapatid. Si Maria Magdalena po ito, mga minamahal. Nung siya po ay nahuli sa pangangalo niya, caught in the act, mga kapatid. Nahuli mismo sa kanyang pangangalo niya, mga minamahal. Pero hindi siya hinatulan ng dakilang Diyos. Hindi siya hinatulan, bagkus, mga minamahal. Pinalaya siya, pinatawad siya ng dakilang Diyos sa kanyang mga kasalanan, mga kapatid. Ang sabi ng dakilang Diyos sa John chapter 8, mga minamahal, siya po ay dinala sa harap ng dakilang Diyos. Sabi ng mga Pariseo at Skriba, mga kapatid, ang babaeng ito ay nahuli namin sa pangangalo niya. Sa batas ni Moses ay babatuhin ang babaeng ito hanggang sa mamatay. Anong masasabi mo sa kanya, Jesus? Hinuhuli siya, mga minamahal. Ang sabi ng dakilang Diyos, kung sino ang walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato sa babaeng ito. Wala pong bumato, mga minamahal, nag-alisan sila lahat, guilty, mga kapatid. Sapagkat, mga minamahal, kapag guilty ka, mga kapatid,
alipin tayo ng kasalanan, mga minamahal. No? At ang sabi ron, mga kapatid ko, ng talata, babae, wala bang humatol sa iyo? Sabi ng mahal na Panginoon. Walang bumato sa iyo? Wala po, mahal na Panginoon. Sabi ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa verse 11, sinabi niya, wala sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad mula ngayon, huwag ka nang magkakasala. Purihin ang dakilang Diyos. Mga minamahal, ang sabi ng Bible, mga kapatid ko, ang walang kasalanan daw ang unang bumato sa babaeng yan. Pero wala pong bumato eh. Wala po, mga minamahal, sapagkat guilty sa kasalanan ng lahat eh. Oh. Alam nyo, naparito ang dakilang Diyos natin, mga minamahal, para tayo po ipalayain, para tayo po ipatawarin sa ating mga kasalanan, mga minamahal. Naparito siya para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yan po ang nagmamahal na Diyos natin. Yan po ang napakabait na Diyos natin, mga minamahal ko. At ito po ang layunin, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade sa pangunguna ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Kung bakit patuloy nating ipinapangaral ang Ebanghelyo, nagkukrusada, mga minamahal, sa lahat ng dako, mga kapatid ko, gumagastos, mga minamahal, ng napakalaking halaga para lamang po, mga minamahal, maabot natin yung ating mga kababayan na alipin po ng kasalanan, mga minamahal. Yan po ang nasa puso ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Ang iligtas po ang mga tao mula sa lusak ng kasalanan. Kaya kung mababasa mo ang Isaiah chapter 61 verse 1, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. Sabi rito, He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives. Magbibigay siya ng kalayaan sa mga nabibilanggo, and the opening of the prison to them that are bound. Mga kapatid, tingnan natin sa Tagalog po. Ito po, aklat ni Isaias, Kapitulo 61, versikulo 1. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa mga maaamo. Kanyang sinugo ako upang magpapagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa mga nabibilanggo. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Tingnan niyo, mga kapatid ko, nagpapalaya ang dakilang Diyos, mga minamahal, mga bilanggo sa kasalanan, Amen. mga bilanggo sa karamdaman, mga minamahal, mga bilanggo sa kahirapan. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya kahit wala ka sa rehas na bakal, mga minamahal, kung alipin ka naman ng kasalanan, mga kapatid ko, sunod-sunuran ka sa udyok ng dyablo, hindi totoong kalayaan yan, mga minamahal. Bilanggo ka ni Satan, mga kapatid. Kapag sunod-sunuran tayo sa udyok ng dyablo, mga minamahal ko, wala tayong panahon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Bilanggo tayo ng Satan, mga kapatid. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4, mga mahal, binulag ng Diyos, in whom the God is small g. Ibig sabihin yan, mga mahal, Diyos-Diyosan yan. Si Satan mismo yan, mga kapatid. In whom the God of this world hath blinded the mind of them which believe not, sabi rito, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Yan po ang trabaho ng dyablo eh. Yung aalipinin niya ang tao, mga minamahal. Bubulagin niya ang tao sa ebanghelyo, mga kapatid. Yung bang ipaparamdam niya, mga minamahal ko, at kanyang uudyok sa tao, mas masarap gumawa ng kasalanan kaysa maglingkod sa Diyos, mga minamahal. At kapag nakagawa ka naman ng kasalanan, saka sasabihin ng dyablo sa iyo, hindi ka nakarapat-dapat sa Diyos mo. Hindi ka natatanggapin ng Diyos mo, mga minamahal. Tandaan po natin, si Satan po is the greatest liar. Amen. Praise the Lord. Dakilang sinungaling siya, mga minamahal. Mga kapatid. Pero mga minamahal, mga anak ng Diyos, kahit anong bulong po ng dyablo sa atin, mga minamahal, mas maniwala ka
sa mga pangako ng dakilang Diyos, mga minamahal. Mas maniwala ka sa mga napapakinggan mong patutuo sa gawaing ito, mga minamahal ko. Yung ating kapatid, yung ating beloved ordained preacher kanina, mga minamahal, ang sabi ng doktor, mga kapatid, nung naputol po itong kanyang pulso, mga minamahal ko. At nakita po ninyo sa picture, mga minamahal, planggana po yung nakasahod sapagkat napakaraming dugo, mga minamahal. At mga kapatid ko, umabot na po ng less than 100 yung kanyang dugo. Naubos, mga minamahal ko. Lumabas sa kanyang kamay, sa kanyang binti, mga minamahal ko. Ho? Pero mga minamahal, sabi nga po ng doktor, mga kapatid, na habang kanilang ino-opera, mga minamahal, yung kanyang sugat, para silang nagdudugtong ng sinulid. Ganun kaliliit na mga ugat, mga minamahal, ang dinudugtong nila, mga kapatid ko. Pero sa panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Wildo Estrada Almeda, mga minamahal, kanilang beloved children, mga kapatid, at sampu ng lahat, mga minamahal ko, ng mga mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade, pagkakaisang panalangin, mga minamahal, totoong walang imposible sa Diyos. Hallelujah. Mga minamahal. Imagine, mga kapatid, nadugtong, mga minamahal ko, yung mga ugat na maliliit. Ganyan kadakila ang Diyos natin. Mga minamahal, nagagalaw na po yung kanyang kamay. Hallelujah, hallelujah. Kaya mga minamahal, sinong hindi maglilingkod sa dakilang Diyos niyan, mga kapatid ko? Sinong hindi magnanais makalaya sa kasalanan para maglingkod sa dakilang Diyos, mga minamahal? Walang pinangako ang diablo ng kabutihan, mga kapatid. Pawang kasamaan yan, mga inmahal ko. Oh. Sa diablo po ay parang credit card yan. Enjoy now, pay later, mga kapatid. Oh. Pasasarapin ka sa kasalanan, mga inmahal. Alipin ka ng kasalanan, sabi nga ng ibang inmahal, so what? Sabi ng iba, so what? Ang sarap magkasala. Oh. Huwag mo akong pakialaman, mga minamahal. Grabe, nakakaawa ang mga taong ganun, mga kapatid. Bilanggo, mahal, binulag ng kaaway ng Diyos. Inalipin at binulag ni Satan ang mga tao para hindi nila makita, hindi nila makilala yung liwanag, kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Kristo. Utos ng dakilang Diyos, seek the truth. Amen. Hanapin mo ang katotohanan. Amen. Walang ibang katotohanan kundi si Kristo lang. Amen. Walang ibang makapagbibigay sa atin ng tunay na kalayaan sa kasalanan kundi si Kristo lang. Mangin mahal. Purihin ang mahal, Panginoon. Kaya kung mababasa mo itong John chapter 8, verse 31 and 32, beloved. Sa Tagalog muna tayo. Dito po, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 31 hanggang 32. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong, yaon nagsasimpalataya sa Kanya, kung kayo'y magsipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay na kayo nga mga alagad ko. 32 po, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya doon po sa mga nag-iisip din po na mag-back out, nag-iisip din po, mga minamahal, na magpahinga, tumalikod sa paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, ito po ang paalala ng dakilang Diyos. Then said Jesus to those Jew which believe on Him, if ye continue in my word, sabi niya rito, kung susunod kayong patuloy sa aking salita, then ye are my disciple indeed. Mga mahal, may pasubali yun. Kapag hindi tayo nagpatuloy sa kanyang salita, mga mahal, mababaliwala yung kaligtasan natin, mga kapatid. Kaya sabi ng 32, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Mga minamahal, yun lamang pong makakasumpong ng katotohanan at susunod sa katotohanan ang siyang totoong malaya, mga minamahal ko. No? Sila po ang totoong malaya, mga minamahal. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, yung pong tinatawag na unspeakable joy, full of glory, mga minamahal, isa sa pangako ng mahal na Panginoon yan, mga kapatid. Oh? These things have I spoken unto you, sabi ng John 15 verse 11, that my joy, sabi nito, might remain in you, and that your joy might be full. Yan ang nais ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Yung tayo gagawing maligaya, yung tayo po gagawing masaya, mga mahal,
walang alalahanin sa buhay, mga kapatid, wala kang ginawa kundi magpuri sa mahal na Panginoon, mga mahal, ginagawa mo, naghanap buhay ka for the glory of God, mga kapatid ko, hindi mo ginagamit sa kasalanan, mga minamahal, ang mga bagay na pagpapalang bigay ng dakilang Diyos sa iyo. Amen? At ito po, minamahal, ay ini-enjoy mo, mga kapatid. Yan ang gusto ng dakilang Diyos. So, we all seek happiness. Amen. And Jesus says, we find freedom and happiness by losing ourselves. What does that mean? Ano ang ibig sabihin nun, mga minamahal? Sabi ng John chapter 12 verse 25, he that loveth his life, sabi rito, shall lose it. And he that hateth his life in this world shall keep it unto eternal life. Tingnan nyo sa Tagalog ko. Dito po, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 12, versikulo 25. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutan ito ay maiingatan yaon sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang umiibig sa kanyang buhay, ibig sabihin, mga minamahal, ayaw mong ipaglingkod sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Comfort zone, mga minamahal. Ayaw mong magsakripisyo, mga kapatid. Iniibig mo ang iyong buhay kaysa paglilingkod sa dakilang Diyos. Mga mahal, lalo kang mawawalan nito. Sabi ng Bible, lalong aalisin ng Diyos ang buhay mo. Mga mahal. Pero sabi rito, mga kapatid ko, kung tayo po ay iiwas sa kasalanan, mga minamahal, iiwas sa mundo, sabi ron, mga kapatid ko, he that hated his life in this world, sabi rin, shall keep it unto life eternal, mga kapatid. Yung bang mga minamahal, ayaw na ayaw mo, mga kapatid ko, na magkasala. Yan po. Ayaw mo, mga kapatid ko, na makiayon sa sanlibutan. Mga mahal. Gusto mo yung katwiran ng Diyos. Gusto mo, mahal, yung maglingkod sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Yan, mga minamahal, ang sabi ng Bible, magmamana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya mga minamahal, tinulad tayo, mga kapatid ko, sa isang binhi, corn. Ay mahal. Sa verse 24, John 12:24, sabi ron, verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone, sabi rito, but if it die, it bringeth forth much root, mga minamahal. Except a corn of wheat fall into the ground and die, sabi ron. Tinulad tayo dyan mga minamahal. Gusto mo maging totoong malaya, mga minamahal ko? Gusto mo, mga kapatid ko, yung freedom, mga minamahal, mula sa loob, mga kapatid, hanggang sa labas? Mga minamahal, kinakailangan natin, mga kapatid ko, patayin yung mga pita ng mundo, mga kapatid. Colossians chapter 3 verse 5, mga minamahal, sabi ng Bible, mortify therefore your members which are upon the earth. Mga mahal. Fornication, uncleanness, mga mahal, inordinate affection, evil concupiscence, mga mahal, and covetousness, which is idolatry, mga kapatid. For which things sake the wrath of God, sabi rito, cometh on the children of disobedience. Dito na lang tayo sa 6, mga minamahal ko. Basahin natin sa Tagalog. Dito po, Colosas Kapitulo 3, versikulo 6, na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Verse 5 po. Verse 5, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman, at ang iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan, mga minamahal. At dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak daw ng pagsuway, mga kapatid. Kaya nga, nasabi ko sa inyo kanina, obedience, mga minamahal, ito po ang tanging paraan, tanging daan, mga minamahal, para makamtan natin yung through freedom, mga kapatid. Purihin naman ang Panginoon. Kaya purihin ng Diyos, mga minamahal, wala na tayong oras, mga kapatid ko. Napakaganda ng ating aralin, mga minamahal. Mga kapatid, tayo po'y dumako sa ating pong awitin, sa ating mahal na Panginoon. At bago natin ipanalangin, yung pong ating mga prayer requests, mga kapatid. Narito po muna tayo sa magandang awitin.
this world and my greed. Then the door of the prison was opened by love. The ransom was paid. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved Lord, yung Preacher ni Rudy Guzman sa salita ng ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating pinakamahal, Panginoon. Ating po narinig kung paano po tayo maging tunay na laya, lalo tigit, laya sa buhay makasalanan, upang tayo po yung mapalaya sa lahat ng uri ng gawa ng kaaway ng ating pinakamahal, Panginoon. Sa aming mga kababayan na ngayon pa lamang po nakapakinig ng salita ng ating pinakamahal, Panginoon, tanggapin niyo po ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamahal, Panginoon. Hallelujah. Sa ating dakilang Diyos ay mayroong tunay na kalayaan sa mga problema, sa buhay makasalanan, lalo tigit, tiyak ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Sundan niyo po ang panalangin ito bilang pagtanggap sa ating pinakamahal, Panginoon. Opo, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa dakilat makapangyarihan pangalan mo po, aming pinakamahal, Panginoong Jesus. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa mga salita na aking napakinggan. Narito po ako, lumalapit sa iyo, mahal, Panginoon, isang taong makasalanan. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Patawarin niyo po ako, mahal, Panginoon, sa lahat-lahat ko po mga pagkakasala at pagkukulang sa iyo. Ayaw ko po ng buhay makasalanan. Tulungan niyo po ako, mahal, Panginoon, na maging tunay na laya, anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na lang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, aking dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami po yung manalangin upo dakilang Diyos. Sa paunang panalangin po ng aming mahal galang Pastor Wildy Sadal, Middle Interim Prophet, O God. Maraming salamat dakilang Diyos sa mga salita na inyong pakinggan. Maraming salamat, mahal, Panginoon, sa patuloy yung pagliligtas. Sa unang dalangin po ng aming mahal galang Pastor, kahabagan patawarin ang lahat po ng mga bagwang tumanggap sa iyo sa oras nito. Tulungan niyo po sila, mahal, Panginoon, na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Iligtas niyo po sila ni kalimahal sa buhay at isulat niyo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay diyan sa iyong kaharian sa kalangitan. Sa makaparang pangalan ni Jesus, aming samat dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating mga prayer request po, hallelujah, patuloy po tayong sumampalataya sa ating dakilang Diyos. Sa unang dalangin po ng magagalang Pastor. At bilang po itong kontak po, ipatong po natin ating isang kamay sa gadget na ating ginagamit at isang kamay sa parte ng karamdaman. Hallelujah. Dalawang kamay, itaas po ang problema. Hallelujah. At mga bisyo. Opo, dakilang Diyos, sa paunang palangin po ng aming magalang Pastor Wildy Sadal, Middle Interim Prophet, O God. Bagong lahat, mahal, Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat-lahat po ng mga pagkukulang, pagkakasala at pagkakamali. Dakilang Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo. Wala imposible sa iyo, mahal, Panginoon. Iwan natin ang pagpalang kamay, mahal, Panginoon, lalo na po sa mga nagpadala ng mga prayer-request. At ganoon din po sa lahat po ng mahal kapatiran na umasa sa iyo sa mga oras nito. Through the prosperity po ng Milan World Pastor, amin po, hallelujah, pinapabot sa iyo, beloved Yuta, para, mahal, Panginoon, na mawala na po ang kanyang hallelujah, kanyang plima dakilang Diyos. Ganun din po, beloved Aurora Retiro. Pre-request po, mahal na Pinoon, for complete healing sa kanyang karamdaman. Ganun din po dakilang Diyos, beloved Henry Sagon. Complete healing po, mahal na Pinoon, sa kanyang namamagang ugat, sa kanyang puso, at ibalik niyo po ang kanyang kalakasan dakilang Diyos. Walang imposible sa iyo, mahal na Pinoon. Beloved Margie de la Cruz, bigyan po siya ng provision sa tatlong, hallelujah, bansa na kanyang ina-apprehend na mahal na Pinoon. Hallelujah. Ganun din po sa lahat po ng mahal kapatiran, umasa sa iyo dakilang Diyos. Lahat ng uri ng karamdaman, problema, hallelujah, cast out right now. Karamdaman be healed in the mighty name of Jesus. Complete kalakasan, kagalingan, problema at kahirapan, cast out right now in the mighty name of Jesus. All vices be gone, all problem be solved. Be blessed and be healed in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. At narito po muli ang aming beloved preacher ni Rudy Guzman. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you po, mga kapatid. Hallelujah. Mga minamahal, sumampalataya po kayo sa ating mahal na Panginoong Hesus na may nagawa ang dakilang Diyos sa inyong tahanan sa gabing ito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, bago po tayo magpaalam, mga kapatid, sa gabing ito ay nais kong ibigyang daan ang isa nating taga-subaybay, mga minamahal. Lagi po siyang nakikinig sa atin, nanonood. Mga kapatid, at kagabi po ay nagbigay siya ng kanyang prayer request. Pero sa gabing ito, granted, mga minamahal, yung kanyang prayer. Ang ating beloved sister Aurelia Sagon, mga minamahal. Ang sabi niya, praise the Lord po, ordained preacher Nilo, at sa inyong kasama po. Maraming salamat po sa prayer niyo po kagabi. Glory to God po, dahil okay na po ang pakiramdam ng aking beloved, na sumakit po yung dibdib niya kagabi at halos hindi po siya makahinga kagabi. Kahabagan po, okay na po siya ngayon.
kumilos po ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon at hinipo ang karamdaman ng aking beloved. Amen. Mga minamahal, ayan po mga kapatid ay sa pangunat panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeda. Mga minamahal, pinagpala kayong lahat mga kapatid ko at sa lahat po ng mga nanonood gabi-gabi sa ating palatuntunan, mga minamahal. May magagawa ang Diyos mga kapatid. Hallelujah. Kayang gawin ng Diyos, mga minamahal, ang ating pong kahilingan mga kapatid ko. Patuloy lamang kayong manood, patuloy lamang kayong makinig, mga minamahal, sa salita ng mahal na Panginoon na dinadala ng Jesus Miracle Crusade. Amen. Mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos. At muli po mga minamahal, kami magpapaalam. Sa araw po ng bukas, kami po ibabalik. God willing, marusog ang ating pangangatawan, mga minamahal. Amen. At sa ngalan po ng ating beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeda, niyo balingkod siyempre pa with Brother Dilo de Guzman, Brother Eddie Grapani, and mahal technical side po natin, mga kapatid, Joy and Shinet Arisgado, nagsasabing, we love you so much, but there is Jesus loves you more and more. God bless you all. Good night po.